ko man madalas sabihin kung gaano ka kahalaga sa akin. Simula pa nang ako'y isinilang sa mundo, pagmamahal mo, sandigan ko, gabay sa buhay ko. Salamat sa'yo, aking ina. Sa tuwing ako'y nalulumbay, kapiling ka. Salamat sa'yo. Parang ano parang sinanay yung yung sinasabing superwoman. Pero nung namatay si Papa, siya lahat yung nag-shoulder nun. Lahat ng hirap namin. Hinirap pa kami sa kulungan ng baboy. Tapos, napunta kami sa junk shop. Tapos, nag-abroad siya, iniwanan niya kaming apat. Para din doon po naranasan yung scavenger. Tapos maliliit pa yung mga kapatid ko, si Uday, 1.5 years old lang yan. So, nung hirap namin lalo nung nag-abroad siya, doon ko naranasan yung tinatapon na pagkain sa basurahan. Sinupulot pa namin yon para lutuin. So, alam din naman ng mga kapatid ko yan na makain kami ng ganun. Sila maliliit pa naman yung panahon yun. Tapos nung nakabalik siya, parang nagkaroon ng nakabalik na kami. Although ako, may stop ako sa pag-aaral. Tapos nakabalik na ako sa pag-aaral. And then, lahat ginawa niya, pinundar niya lahat sa tulong nung ninong namin. Malaking bagay sa amin yun. Parang ginawa ni nanay, sinacrifice niya sarili niya para paihahon kaming 3, 4 kami, pero namatay na nga yung isa. So, lahat yun hanggang sa huling buhay niya, inaalala niya pa rin kami. Kahit na may sakit na siya, nakahiga na siya sa banig, sa kama, yung kapakanan pa rin naming 3 ang iniisip niya. Sabi niya, lahat ng naipundar niya, lahat ng kanya, paghati-hatian daw namin 3, na huwag daw kaming mag-aaway-away. So, hanggang sa huli, ginawa niya pa rin. Umuwi siya ng Bohol kahit hindi niya nakaya. Para lang, siyempre kami magkakapatid, di naman kami pinanganak doon sa probinsya. So, yung ginawa niya is, yung sarili niya, sinacrifice niya sa tulong na rin ng mga kamag-anak namin doon sa Bohol, na para maitayo yung isang, para sa aming 3, ma-provide yung every time na pupunta kami doon, meron naman kami matutulugan, meron naman kami matitirahan. Na lahat ng sakripisyo ginawa niya. Nag-bakery siya, halos sabi niya, ang sakit na ng katawan niya, pero kinakain niya pa rin. Kasi lahat naman yun, nandyan lang, kung sinong gustong magpatuloy, pwedeng gawin. So, napakapalad namin magkakapatid na nagkaroon kami ng isang luz na kahit na wala siyang aral, grade 2 lang natapos niya, meron siyang naiwan sa amin na hindi naman kami naghirap. Yun na po. Maraming salamat. Nanay, tsaka sa mga kapatid ko, mga pamangkin, lahat, maraming salamat. Sabi ko. Salamat po sa mga nandito. Salamat po sa aking pamilya, kay nanay. Sa aking mga pinsan, sa aking sa kaibigan ni nanay na nagpunta dito. Si nanay, masasabi ko kay nanay, siya ang best lola
sa aming magpipinsan na akong panganay. Kahit na hindi ako lagi nasa tabi niya, pinapadama niya yung importansya na kami yung naging apo niya. Na kahit na alam niyang may alam niyang may nararamdaman siya, tuloy pa rin ang pagmamahal niya para sa amin. Bilib ako kay nanay kasi sa lahat ng mga lahat ng paghihirap niya para sa aming pamilya, nasa tabi niya kami at nasa tabi namin siya. Ngayon na wala na si nanay, mahirap man, pero yun nga, ipapatuloy namin ang lahat ng pinundan niya at mga pagsisikap na binigay niya para sa amin. Ayun lang po ang masasabi ko. Salamat po kay nanay. Nanay, I love you, nanay. Bye-bye. Thank you po sa mga pumunta, sa mga kamag-anak ko, and sa mga tito, and sa lahat po ng pinunta. Ang masasabi ko po kay Nana is, salamat na kasi lalo na nung mag-isa lang ako sa bahay, nung wala si Mama at Pa. Ikaw lagi pumupunta sa akin. Minsan sobrang kalat ng bahay kasi mag-isa lang ako. Ikaw naglilinis minsan, alam mo, pero dati pa naman, nakaraan pa naman. Ikaw naglilinis, ikaw naglitas. Salamat na Ayan. Di mo man lang ako pinatapos ng grade 12 para lahat ng frame yung nasa iyo. Ito yung masali grade 6, grade 10, tsaka grade 12. Frame. Pero wala na. Thank you pa rin. Tsaka wala na rin akong pagbibigyan ng dulo ng pizza. Sa'yo lagi binibigay yun. Kaya sige, hindi ko kinakaya, wala naman. Yun na, thank you sa lahat. Thank you sa lahat ng tulong mo po and sa lahat ng binigay mo sa amin. Salamat. Maraming tao na kapag nakausap ko, nakaka-lift ng spirit kasi napaka-positive nila. Kahit sa daan, o yung nanay mo nasa na, parang ang tagal na namin hindi nakakita, di ba? Kasi everyday nung life nila, hindi man nila kamag-anak yung nanay ko. Pero kilala nila kung ano kabutihan na meron ng nanay ko. Hindi sa pera. Hindi sa pera. Umiikot ang mundo. Dahil yan, iiwan natin yung lahat dito. Meron kami ngayon. Dati kaming wala. Kagaya nga ng kwento ng kuya ko. Kumakain kami ng mga tira-tira sa daan. Kumakain ako ng libre sa center para lang makabuhay habang wala yung nanay namin. Thankful ako kasi nagkaroon ako ng chance with my nanay sa mga towards the latter part of her life na nakasama ko siya. Madalas, kahit mahirap, pinupuntahan ko siya sa Bohol every now and then. Pag sinabi niya sa akin, pupuntahan ko siya. Mahirap yun kahit malayo. Pero mabuti na pupuntahan ko pa siya. Pero ngayon, saan ko siya pupuntahan? Tsaka si Badaeng, hindi siya nanghihingi ng limos sa lahat ng tao, ng oras. Kahit kami mga anak niya, nakita ko nung bakit gusto niya sa Bohol kasi ayaw niya na aabala kami lahat. Ganun siya kabuti. Kahit masakit, mahirap. Yung scheduling namin, inayos namin. Pero yung nanay ko, sige na doon na lang ako. Maraming mag-aalaga sa akin sa Bohol kasi maraming nagmamahal sa akin doon. At nakita ko yung lahat. Sa ilang buwan na nandun ako sa Bohol, nakita ko yung pagmamahal nila sa nanay ko na kahit malayo sila, pumupunta sila para alagaan siya. Iiwanan nila yung pamilya nila para lang hugasan ang puwet ng nanay ko. Ano doon? Ang mahirap. Pasensya na kayo. Pero celebration doon ng nanay ko. Dahil masaya ako na ganito ang naging effect niya sa buhay ng lahat.
nandito kayo kasi kayo yung patotoo na mabuti ang nanay ko. Kaya Nay, kung saan ka man pupunta, hintayin mo kami doon lahat. Sana makarating ka doon sa tamang lugar na para sa iyo. Sa mga sakripisyo po, salamat. Mahal po kita. Till we meet again po. Salamat sa inyo lahat. Meron pa po ba? Aking ina, dalangin ko sa may kapal na pag-ingatan ka. Salamat sa'yo, ina. Mapansin na mahal kita. Sana ay sa pamamaraan ko iyong madama. Sa bawat sandali ng buhay ko, pag-asa at pagmamahal sa akin nalay mo. Salamat sa'yo, aking ina. Sa tuwing ako'y nalulumbay, kapiling ka. Salamat sa'yo, aking ina. Dalangin ko sa may kapal na pag-ingatan ka. Salamat sa'yo, aking ina. Huwag mag-alala, aalagaan ka. Salamat sa'yo, aking ina. Dalangin ko sa may kapal na pag-ingatan ka. Salamat sa'yo, ina. Salamat sa'yo.